Hello mga ka-IT. Okay, so for today meron tayong ka-IT na magtatanong about sa interVLAN routing activity niya. So ito yung scenario. So configure interVLAN routing in the following topology. Okay, gagayahin natin to. You may need to add some devices for routing. Use router on a stick approach to create interVLAN routing. So chinek ko, okay naman. Yung addressing table as is naman siya. Meron tayong I think meron tayong tatlong VLAN. VLAN 99 is for management. VLAN 10 is sa students and VLAN 20 is sa faculty. So yung required switch is yung required resources, 3 switches, okay, 2960 which is ko iOS release 15.0 image. Well, packet tracer um pipili tayong 2960 switch. 5 PC. 1, 2, okay, 5 PC. Windows with terminal emulation program. Actually, ito pang real world yan. Ibig sabihin, terminal emulation program like um, ah, PATI, Secure CRT, yung mga yan. Cables, console cables to configure. Well, mga real world, ano to, real world exercise. Pero syempre, dahil packet tracer natin gagamitin, hindi na, pwede tayong gumamit ng console cable. Okay, pero, yun nga. Pwede na lang natin i-click yung mga specific devices. Ethernet cables as shown in the topology. Ethernet cables. Okay, as is naman siya. Switch to switch, ay switch to switch dapat ano to, crossover. Kung fa-follow natin yung technical rules about sa straight through crossover. So gagayahin natin siya, open lang natin to. Okay mga ka-IT, gayahin muna natin yung topology. Punta tayo sa packet tracer. Okay, punta tayo sa packet tracer. Meron siyang switch, tatlong switches to. 2960. Pero dito kasi sa diagram kasi is parang layer 3 switch ito. Pero sabi dito 2960 switch. So kung titingin ako 2960, itong 2960. So gayahin natin yung 2960. Kung susundin ko yung yung requirement. Okay. Wait lang. Yan. Okay. May mga naka-label ba na pangalan? S1, S2, and S3. Okay. So, gawin natin S1, S2, and S3. Okay. S1, S2, and S3. Tapos, palitan natin yung hostname niya. Gawin natin S1. Para lang organize, okay? Para pag nagko-configure tayo, S2. Okay. S3. Okay. Next, meron tayong 5 PC. So, yung PC natin, sundan din natin to. PC 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, ganito yung pagkakasetup niya. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. May isa pa. Follow natin yung scenario. Okay, PC1. Delete natin. Para lang hindi nagkakalituhan. Okay, so PC1 dito. Okay, PC2, PC3, PC4, and then PC5. Okay. So ngayon, si S1 natin, okay, gig01. Wait lang. Si PC1 natin is nasa VLAN 10. So, naka-configure ba dito? Okay. Check lang natin Nasa gig 5 and 6 siya. So, port 5 and 6. Gawin natin. Port 5 and port 6. Okay. Tapos, gig01, gig01. Okay. Gig01, gig01. Tapos, port 5 ulit dito. Port 5, port 5. Port 5, port 6. Okay. Port 5, port 6. Okay. Delete natin to. Gawin natin crossover cable to. Okay. Gig01. Tapos, gig 2, gig 2. Ayan.
Okay. Then, requirement, sabi niya, you may need to add some devices for routing. Okay. So, tama tong instruction kasi 2960, most of the 2960 kung hindi ako nagkakamali, L2 devices lang sila. Hindi sila capable of routing. Okay, din dito kasi sa binigay na diagram ni ka-IT sa atin, naka L3 device siya. So, ngayon, kung gagawa tayo dito, okay, maglalagay tayo ng router sa gitna. Okay? Actually, sa S3, kahit saan dyan eh. Pwede mo i-connect sa S1, sa S2, or sa S3. Pero sa PC natin, sundan muna natin yung mga IP address. 10.10. So, si PC1, desktop, 192.168.10.10. Okay. 168. Let's assume na, ano nga, first usable yung ano nila. 20.10. 20.10 ba? Ayan, 20.10. First usable yung ano nila. 192.168.20.10. Okay. 20.1. Tapos, si PC3 natin is 10.20. Desktop. 10.20. Okay. 10.1. Tapos, si PC4, 10.15. Si PC4, 10.1. Tapos, si PC5 is 20.15. Okay. Ay. PC5, sorry. PC5, 192.168.20.15. Okay. Yan. Okay. Next, si switch 1, okay, VLAN 10, 20, 10, 20, okay. So, walang binanggit na VTP dito. So, i-manual na lang natin siyang i-configure. Okay. So, sa switch 1, VLAN 10, name, students. VLAN 20, name, faculty. Actually, pinaka-ano talaga dito is mag-BTP tayo. Pero, walang sinabing BTP. So, sundan lang natin. Sa CLI natin, VLAN 10, name, students, VLAN 20, name, faculty. Okay? Pati sa switch 3 natin, okay. Ano yan? VLAN 10, name, students, VLAN 20, name, faculty. Okay. Next, actually may VLAN ano pala siya. S1, okay. Okay, sa switch 1 natin, balik tayo. Check natin yung addressing table. Meron tayong SBI. Okay. VLAN 99. Gawa rin pala tayong VLAN 99 is management. Okay, sabi niya management. VLAN 99 name, management. Okay. Tapos interface VLAN 99. Okay. IP address 192.168.2.1. Okay. Session 255.0. Tama ba? Ayan. Si S2. Okay. VLAN 99. Name management. Okay. Interface VLAN 99. IP address 192.168.2.2. That's 0. Okay. Check natin. Tama ba? 2.1. Okay. Tapos, switch 3 natin, may VLAN 99 din tayo. Okay. Name, management, interface VLAN 99, IP address 192.168.2. Okay, sa mga ito yung ginawa ko dito, naglagay tayo ng SVI. Isipin niyo kung si PC may IP address, si switch 1, mga switches din natin may mga IP address tayo. Nilalagay naman natin sila sa switch virtual interface, which yung ginawa ko. So, ngayon, next is okay na tayo. Goods na tayo. Switch port allocation table. So, punta tayo sa switch 1.
Yung gig 01, 802.1 Q trunk. Okay? Interface gig 01, switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Tapos, interface range gig. Actually, hindi siya gig eh. Do show interface status. Sa instruction, gig siya. Pero ako, ang gamit ko fast ethernet. Okay? So, interface range FA0. Kaya lang kasi, ano siya eh. Gig 02 na lang to 9. Okay? Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Spanning 3 port fast natin. Okay? Tapos, yung interface range gigabits FA010 to 20 10 to 20 switch port mode access VLAN 20. Okay? So next, kay switch do sa switch port table allocation, mukhang assume ko after ng switch 1, switch 3 yun. Hindi siya yung switch 2 yun imbis na switch 3. So, interface range gig 01 to 2, switch port mode trunk. Okay? Tapos, interface range FA02 to 9. Hindi ko na pwede, ang instructions kasi gig 101 to 9. Mali yung instruction eh. Kasi doon sa switch port allocation table, yung after, yung below ng switch 1, sabi niya switch 3, pero I assume switch 2 talaga yun. Okay? Yung gig 101, pinapa-assign sa trunk port, pero yung gig 101 to 9, okay, which is yung gig 01 dapat trunk port, kailangan mo siyang gawing access port. So, hindi ko na i-include yun as access port. Mag-start na tayo sa port 2 up to port 9. Okay? Switch port access VLAN 10. Switch port mode access. Spanning 3 port fast. Tapos, interface range FA010 to 20. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Spanning 3 ports. Okay? Next, sa switch 3 tayo. Okay, sa switch 3. Switch port interface gig 01. Tama ba? Ay, hindi. Actually, dapat to gig 02. Okay, gig 02. Switch port mode trunk. Okay, medyo gulo yung ano niya. Interface range FA02 to 9. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Spanning 3 port fast. And then, interface range FA010 to 20. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Spanning 3 port fast. Okay? Goods na tayo. So, ngayon, kung babalikan natin yung requirement, use router on a stick approach to create inter-VLAN routing. Mga kahit i-cut muna natin yung video. Balik tayo. Nakain na kami. Mabilisan lang, okay? Mga kahit okay, so tapos na tayo mag-lunch. The power of video editing, okay? So basically, kailangan daw ng particular device para makapag-implement ng routing. So ang pwede natin gawin mga ka-IT is kung router on a stick, router. Okay, so lalabas tayo ng 4331 dito. Okay? Then ang question now is kung saan natin i-connect sa switch 1, switch 2, switch 3. Ako personally, pwede ko siyang i-connect kahit saan. Okay, pero for this video, gusto ko siyang i-connect kay switch 3. Gusto ko siyang i-connect kay switch 3. Tapos yung natitirang gig 01, dahil 1 gig siya, yun yung gagamitin natin. I-connect natin kay gig 00. Ngayon mga ka-IT, dito tayo magkakaroon ng router on a stick from R0 connecting to switch 3. Switch 3 magiging trunk port yan. Okay? I-allow natin dito yung VLAN 10, 20, at saka 99. Then, take note mga ka-IT, magiging sub-interface natin yung gig 000. Okay? For VLAN 99, magiging IP nito is 192.168. Ano bang IP ni switch natin? Check na natin. Enable. 2 something. So, 2.254. Hindi na tayo pwede mag 2.1 o yung first usable kasi ginagamit na siya ni switch 1. Okay? So, next, si VLAN 10 naman. Si VLAN 10 is 192.168.
2.168.10.1. VLAN 20 is 192.168.20.1. Okay? So, configure na natin. So, punta tayo kay router 0. Okay. So, let's say, sabihin natin dito R1. Okay. R1. So, interface gig 000, no shutdown. Interface gig 000.99. Okay. Para to sa management VLAN natin. Encapsulation.1q 99 para sa VLAN 99 natin. Tapos IP address 192.168.2.254. 0. Tapos interface gig 000.10 encapsulation.1q10 IP address 192.168.10.1 52550 and last is interface subinterface.20. Take note mga kahit itong mga dot na to, .10, .20, not necessarily mean na kailangan kung anong VLAN niya yun din. Hindi lang. Hindi naman ganun. Okay lang na magkaiba. Ano lang kasi, mas madali siyang i-troubleshoot kung sakali magkaroon ng issue. Okay? So, encapsulation.1q20. Encapsulation.1q, sinasabi mo lang basically sa router natin. Okay, ang gagamitin nating language is .1q. Dalawa kasi yan na pwede maging type ng trunk link natin. Is either ISL, which is very old technology na. Ang ginagamit natin ngayon is industry standard is yung .1q. So, yun yung ibig sabihin ng encapsulation.1q. IP address 20.1. Diba? Sa inyo mga ka-IT, subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Okay? Then, next, goods na tayo dito. No problem na yan. Okay? Ito tayo kay switch 3. Okay? Implement natin yung gig 01. Okay. Const interface gig 01. Switch port mode trunk natin. Switch port trunk allowed VLAN 10 2099. Okay, mga ka-IT, take note lang ulit, itong command na tong ginawa ko, na hindi kailangan, pwedeng gumana yung ginagawa natin nang wala ito. Ang ano lang, for security purposes, best practice kasi, i-allow mo lang kung ano yung mga VLAN na gusto mong padaanin. Okay, so, ang pinapadaan lang natin yan is 10, 20, and 99. So, all in all, dapat goods na to. Pero check natin kung meron tayong connectivity. From PC1 to PC2, ping natin siya. So, in progress. So, nagfe-failed. So, check natin kung bakit. So, yung PC1 natin, meron tayong 10.10. Ping muna natin yung ano natin. Yung gateway natin. Okay, successful. Goods tayo. Si PC2, ping natin kung successful. Okay, dito hindi tayo successful dito. Check natin kung bakit. So, check muna natin kung may IP address si PC2. 192.168.20.10 okay naman siya. So, check natin yung switch 1. Enable. Show interface trunk. Okay, goods naman siya. Show VLAN brief. Yung VLAN 20 natin ba meron? Okay. Port. Okay. Kasi si port 6 mga ka-IT. Si port 6 is member ng si port 6 member ng VLAN 10. Kailangan natin siyang i-assign sa VLAN 20, which is kahit alin dito sa mga port na to. So, palitan lang natin siya. Okay. Wait lang. Para mas madali. Preference. Show port. Show link lights. Okay. Para magkaroon ng ilaw. Tapos, double click lang natin to. Assign natin to kay port 10. Okay. Yan. Tapos, next. Sino ba to? Si VLAN 10, okay siya. Ito si VLAN 10 din ito. Okay din siya, naka port 5. Kaya lang ito si port 6, baka si VLAN 20 ito. Ayan. Check natin muna si switch 3. Do show VLAN brief. Ayun. So, magfe-fail din yan si VLAN 20 natin. I-assign din natin ito kay port 10. Okay. Kay port 10. Okay. So, ang gagawin natin yan, ping natin ulit. Okay, delete natin. PC2, ping natin kay R1. Successful na siya. So, from PC1 to PC2,
Okay, successful na siya. Si PC1 to PC5, check natin. Successful na rin siya. So, ayun, mga ka-IT, mukhang okay na. Nagko-connect na try natin, si PC2 to PC5. Successful na rin siya. Sino pa? Si PC4 to PC5, successful na rin siya. So, goods na tayo mga ka-IT. Ayan. So, from PC4 to PC5, ICMP, goods na tayo. So, basically, yung tinanong ka-IT is, kailangan, ang rule kasi is, babalikan natin, okay? You may need to add some devices for routing. So, kaya tayo nag-add ng router. Okay? Use router on a stick approach to create inter-VLAN routing. So, gumamit tayo ng additional device, which is yung tinutukoy nga niya, which is yung router. Nag-create tayo ng router on a stick doon. Kapag router on a stick, gagamit tayo ng sub-interface. Okay? So, hopefully mga ka-IT, may nagets kayo dito sa configuration natin. Kung may tanong kayo or may gusto kayo ma-clarify, comment lang kayo sa any YouTube videos natin. Tapos gagawa tayo ng dedicated videos dito. So, ayun. Thank you.